katotohanan. Duterte pa rin, mga putang ina nyo. And headline ng bilyonaryo, PRC, Philippine Regulatory Commission, suspends Baduy. Ayan, guys, pakilike po ng ating live. Ayan, shout out po sa ating mga live viewers dyan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. For red tagging healthcare workers. Uy, sa pool. Yes, sa tingin ko hindi na to nagpa-practice bilang, kasi Doctor of Medicine ito, Ka-Coffee. Talagang legit na doktor, hindi yung PhD lang, no? Okay. Legit na doktor po ito. And I don't think nagpa-practice ito ng Legit yan, doktor, ang putang ina. Bayaran naman yung hayop na yan, di ba? Pinagpalit niya yung kanyang titulo. Para lang dyan sa mga hayop na Duterte na yan, na wala naman pong silbi at wala namang naitutulong sa taong bayan. O ano ngayon, Badoy, nasuspindi ka? Lahat po talaga ng pumapanig po sa mali at sa kadiliman. Ayan po ang kanila pong napapala. TDS Paldo is purely bullshit. Sabi po ni Ari. Ayan, shoutout po sa iyo dyan. May galab shoutout. Pa-like po ng ating live at pa-subscribe sa rin po. kanyang profesyon ng medisina o yung nag-check up siya, etc. Bagamat hindi siya nagpa-practice ng medicine, insulto po ito sa kanyang karir. Sa kanyang pagkatao, biruin mo, ikaw sa doktor, ikaw ay dating mataas ang opisyal sa panahon ni Digong, yun pala, nasuspindi ka dahil sa pangit mong ugali. Dahil sa red tagging, yan po yung number one reason. Ito na naman ang masaklap ngayon. Oo, kasi guys, mahilig po talaga magpakalat ng fake news tong putang inang tawag dito, yung babae na to, para pong si Maharlika to, papaasahin niya yung mga viewers niya, na kuno, may mga ganun-ganon, may USB na maglalantad mga ginawang krimen at pagnanakaw ng ating Pangulong si PBBM. Pero wala naman po silang nilalabas. Lantad na lantad po yung kanilang kasinungalingan na nililito at nililinlang, binubulag lang po nila yung isipan ng kanilang mga viewers. Ito naman po mga bobo na mga DD shit, kahit sampalin na ng katotohanan, abay putang ina, DDS pa rin. Ganyan po yung mga utak ng mga sira na ang ulo. Kahit anong gawin mong paglilinaw, ay wala po itong hindi po lilinaw at hindi po liliwanag yung mga isipan nito. Tatanggapin pa rin po nila kahit sinasampal na po sila ng katotohanan na ang mga DDS po talaga ang may dahilan kung bakit po nagkaganito ang bansang Pilipinas. Real talk naman talaga, di ba? Ang dami pong dumaan na administrasyon. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong kagulo. Nagkaroon ng ganitong mga problema ang bansa nung umupo yung mga DDS na yan. Pakilike naman po ng ating live. Ayan, pa-subscribe sa rin. Maraming salamat. Malamang sa malamang, isisisi nila kay PBBM yan. Kasalanan. Totoo naman, di ba guys? Lahat po ng nangyayari ay ang sisi. Ang sisi po ay ang sa ating Pangulo. Ayan, shoutout po kay Marcos 28. Ayan, shoutout po sa iyo dyan. May galab shoutout. At sa ating po mga live viewers dyan, shoutout din po sa inyo. Sana naman po, palambing naman po, palike naman po ng ating live. Ayan, napakalaking tulong na po niyan sa akin ng isang thumbs up nyo po. Maraming salamat po. Okay, balik tayo. Lahat po ng nangyayari, nakaguluhan, na mga krimen, isisisi sa Pangulo. Kahit na yung gawa ng kalikasan, putang ina, isisisi pa rin sa Pangulo. Kahit nung lumindol, na ang dapat naman sisihin ay si Buday, abay si PBBM pa rin ang sinisisi niya. Siya nga itong habang lumilindol sa lugar nila, yung putang inang kapatid niya ay lumipad pa ng China. Imbis na sila ang unang tumulong at makita ng taong bayan na tumutulong, abay wala, nasa ibang bansa. Tapos pagbalik dito, ipepake news pa yung Pangulo. Tawag dito, si Pangulo pa daw po ang walang tulong na nagawa. Samantalang siya po ang around the world ng around the world. Ayan. Kahit sampalin sila ng katotohanan sa mukha na ang Pangulo ang talagang tumutulong, ang may malasakit sa taong bayan, Duterte pa rin sila. Putang ina nyo. Ano naman ni PBBM yan? Bakit nasuspindi itong doktor na to, itong Lorraine Baduy na to? Pero, yung kaso po na isinampa sa kanya, 2022 pa. Remember 2022 pa po, itong complaint, itong reklamo kay Lorraine Baduy. Hindi po yan ngayon
na may pinalabas, may sinuhulan na naman, yan ang masasabihin ng mga dilis, may sinuhulan ng Marcos administration, ireklamo itong si Baduy at suspendin siya. Hindi po, 2022 pa po, panahon pa po ng kanilang kampon. Nareklamo po itong si Lorraine Baduy and finally, nagkaroon na po ng desisyon. Sige. Buti nga sa'yo, gago ka, kasi mahilig ka magpakalat ng fake news eh. Alatang baldito yung pagbumuka mo, ha? Pares kayo ni Maharlika. Basahin natin ito. The Professional Regulation Commission or PRC has suspended the revised Guys, penal. pakilag po natin Ikaw live. yung sasampahan ng reklamo. Hindi po. Dahil si Jesus Palsis is supporter po ng administrasyon pero nasuspindi pa rin po siya. Patunay lang po yan na kahit sino ka, bagamat hindi naman lahat kasi may nandiyadyaan pa rin yung perception na hindi pa rin po patas ang batas, kahit papano nakikita natin nagbubunga po na kahit mataas ang dati mong posisyon, hindi araw-araw Pasko. Gaya nito ni Lorraine Baduy na walang tigil sa kakapanira sa administrasyon kay PBBM. Ito pong resolusyon na inilabas po May 8 that was made public only on Saturday. Matagal na pala ito. Ang daming pera, sa totoo lang mga kababayan, ang daming pera ng mga Duterte, no? Isipin nyo, ang dami po nilang napapabaliktad. Ang dami po nilang napapagawa ng ka-fake newsan, kahit alam nila na mapapahamak sila. Naniniwala ba kayo na gagawa po sila ng fake news na wala po yung kapalit? Marami pong pera yung mga Duterte. Napakadami pong nanakaw ng mga yan. Kaya nga po sila nagkakaroon ng mga galamay eh. Kaya nga po nila nagagawa na baliktarin yung katotohanan. Katulad na lang po niya ni Badoy. Isa po yan doktor, hindi po yan tanga. At katulad po nating maliliit na mamamayan lang, alam po natin yung mali at totoo. Napakadami pong pera ng mga Duterte. Katulad na lang po ng sinasabi ko na ang salin po ni Duterte ay 88 million lang. Pero sa isang buwang bayad pa lang po dun sa abogado nila sa ICC, kahit pagsamahin po yung lahat ng yaman nila ng mga Duterte, ay hindi po sasapat sapagkat ang buwan ng bayad po ng abogado nila sa ICC ay 150 million. Ang tagal na po nun. Isang taon na po mahigit. Isang taon na pong mahigit silang nagbabayad sa abogado nila sa ICC na ang halaga po ay 150 million a month. So, bilyones na po yung nailalabas nila dun pa lang sa abogado nila. Kahit pagsamahin po yung mga salin nila, hindi po sasapat. Yun na lang po yung tignan ninyo, yung mga malalawak at sarado yung isipan dyan, yun na lang yung tignan ninyo. Saan sila kumukuha ng pera? Kung doon pa lang sa abogado nila, kahit lahat ng pera nila, pagsamasamahin nila sa salin, ay hindi po sasapat. Tagong yaman. Ang totoo niya, napakadami pong pera ng mga Duterte. Kaya nga po nila pinipigilan yung impeachment. Na mailantado mabuksan yung mga ebidensya. Katulad ng BIR box. Ayaw nilang pabuksan. Bakit? Di ba common sense? Bakit ayaw nilang pabuksan? Ibig sabihin may tinatago. Ibig sabihin may tinatago sila dahil pilit nila talagang hindi pinabuksan yung BIR box. Pero guys, kapag po nag-umpisa na yung trial sa July 6, kung bubuksan po ba yung BIR box, beer box, or bird box, shoutout ni Casio, o hindi. Pero ang ating po Pangulo ang magdi-decide dyan kung bubuksan po yung BIR box na yan. Ganun, yun lang guys, di ba? Common sense. Kung wala po itong tinatagong yaman, bakit nila pinipilit na wag pabuksan yung BIR ni Sara Duterte? Yung BIR box. Sa mga lutang ng utak dyan, yung mga DD shit, yun na lang isipin nyo common sense. Ang pera nila, pag samasamahin man nila sa salin na magkakapatid, wala po, hindi po nila mabubuo yung bilyones na binayad nila sa abogado pa lang ni Duterte. Wag kayong tanga. Wag kayong masyadong kritiko. Tao lang yan. Ba't ninyo pinapanginoon? Mga tanga kayo? Bungol? Bungol kayo? O kaugali nyo si Duterte?
Na kahit na minura na yung Diyos, tangina, palakpakan pa rin ng mga putang inang hayop na yan. Mga baliw. Sira na po yung utak ng mga supporters ng DDS na yan. Grabe. Pakilike naman po ng ating live. Ayan, palambing naman guys. Doon po sa mga hindi naman po DDS dyan, sana naman po automatic na mag-like naman po kayo. Ayan, maraming salamat po. Ka-coffee ha. Kaya pala naghihimutok ang butchi nito eh. Noong May 8 pa pala po lumabas itong decision na to. More than a Okay guys, alam niyo kung ba't ako humihingi ng like? Para naman po mai-recommend po tayo ni YouTube sa mga maliliwanag po yung utak. At hindi po sarado ang utak. Ibig sabihin, mai-recommend pa po tayo ni YouTube sa mga hindi po DDS. Ayan, kaya sana naman po mag-like naman po kayo sana sa mga hindi po DD dyan pag pumasok po ay automatic na mag-like naman na po sana kayo. Kasi nga po, yung like po ay malaking tulong po yan sapagkat kapag po nagla-like po yung ating mga viewers, ay nire-recommend po tayo ni YouTube habang naka-live. Ayan, maraming salamat po. At sa mga DDS, hindi po natin yan mapipilit na mag-like sa atin pong lives dahil po mga sira po ang ulo niyan. na. Nasa publiko lang po. Nalaman Ayan, maraming salamat po sa mga nag-thumbs up na dyan. Maraming salamat. Ngayong araw mismo, Sabado, no? The PRC Board of Medicine found Baduy, a licensed doctor, liable for unethical and unprofessional conduct. Biruin mo, ikaw DDS, unethical. Ano mo ibig sabihin ng unethical? Wala kang maayos na ethics. Nakakahiya. Sa salitang kalye, wala kang Nakakahiya yun. Nakakahiya. And ikaw daw po may unprofessional conduct. Kapag sinabi mong professional, meron kayong mga standards na dapat sundin yan bilang ikaw po isang doktor, pero hindi mo po sinusunod yung conduct na yan o yung expected na ugali coming from you bilang isa pong doktor. Yan po si Lorraine Baduy. Talaga mga basher ni PBBM, mga palyado talaga eh. During the period of suspension, Baduy was... Ka-copy, hindi basher ng administrasyon yan. Bayaran. Bayaran yung mga yan. Di ba itong si Badoy, hindi po bobo yan. Doktora nga yan eh. O alam niya yung tama at mali. Alam niya yung katotohanan at hindi. Pero pinili niya dumikit or lumagay dun sa mali. Kasi binayaran yan. Imposible na didikit yan sa mali. Imposible yung mga professional na yan ay bobo. Hindi. Alam nila yung tama, alam nila yung katotohanan, alam nila yung mali. Kaya po yan dumidikit sa mali. Kaya nila mas pinili na mag-publish ng mga mali, ay bayad po yung mga yan. Nako, malaki po talaga yung nagagawa ng pera. Napaka-common sense, obvious, basic, kitang-kita. Nabayaran po yung mga yan. Dahil hindi po sila papanig sa mali, yung mga utak nila na professional, alam nila yung mali, alam nila yung katotohanan. Pero pinili nilang lumagay sa hindi po katotohanan. Dahil po mga bayad po yung mga yan. Barred from Palike practicing naman po, medicine. palike. Yun naman ang number 1 na penalty dyan. Parang si Jesus Palsician, kapag ikaw ay nasuspindi po sa pagkaabogado, definitely, kung may mga kliyente ka at ikaw ang nagre-represent sa mga kliyente na ito or lawyering for these clients, hindi mo po pwedeng ipagpatuloy yan. Ititigil po yan. So kung nakapag-down payment na sa iyo yan, na acceptance fee, abay, anong areglo nyo dyan? Sasaulin mo yan, etc. Ganon din po itong si Lorraine Baduy. Kung meron siyang clinic, I don't think meron siyang clinic, o nagpa-practice siya, o nagtatrabaho siya sa isang ospital, and I don't think na ganyan nga po yung ginagawa niya dahil wala naman tayo nakikitang ginagawa niya ganyan, kundi manira lang sa administrasyon. Anyway, bawal niya pong gawin yan. Pero regardless yan, ka-coffee ko, nagpa-practice siya o hindi, malaking insulto to sa career niya. Sa mga kaklase niya ng medicine, sa mga kapitbahay niya, sa mga nakakakilala sa kanya, na dati kang yusik ng PCO, isa kang doktor, yun pala, ikaw ay walang modo. Wala kang ethics. Yun pala, ikaw ay unprofessional na doktor. Di ba? Masakit pakinggan yan. Tatatak yan sa kanyang records. PRC mismo, nagsuspindi sa'yo. Saan po nanggaling yung suspension na yan? Ito po, nag-ugat po yan sa isang reklamo na isinampa noong 2022.
Again, ngayon po 2026 na itong reklamo po isinampa noong 2022 pa 4 years na, ng healthcare workers. Marami ha. After she linked members of the Alliance of Health Workers and Community Physician Dr. Maria Natividad Castro to the Communist Party of the Philippines. Usong-uso that time nung panahon ni Digong yung red tagging. Yung mga nasa posisyon ng gobyerno, nililink yung mga tao na connected dito sa CPP. Ito pong si Dr. Maria Natividad Castro ay inugnay po ni Lorraine Baduy sa Communist Party of the Philippines. Yan po yung New People's Army and the National Democratic Front of the Philippines. Sa pool. Oh, aray ko. Sabi nga sa kasabihan ni, aray mo. Hindi araw-araw Pasko. Kung panahon ni Digong namamayagpag kayo dyan, ayan na, tapos na yung inyong pamamayagpag. The Medicine Board ruled that Baduy's statements violated the ethical standards governing the medical profession. Expected na naman talaga natin kasi, kumbaga, yung bibig nito ni Lorraine Baduy, matabilang dila talaga no? Wala nang respeto. Talagang walang galang na. Maski ang presidente, bastos-bastusin mo eh. Ganyan nakabastos ang tindi na nito ni Lorraine Baduy. The PRC said Baduy may resume the practice of medicine only after serving the suspension and complying with the Commission's requirements. Baduy previously served as spokesperson of the National Task Force to end local communist armed conflicts during the Duterte administration. Okay, dito naman tayo. Balikan po natin itong si Satanas, yung hari ng impyerno. BDO Pay. Pakilike po ng ating live at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat habang may ads. Sige. Guys, sa mga hindi po nakakakilala dito kay Copper Silapid, ito po ay isang tumutuligsa sa mga kagaguhan, kababuyan, kademonyuhan nitong si Duterte. That time, na siya po ay nakaupo pa sa pwesto. Pero ito pong si Percy Lapid ay pinatay po. Nung nakaupo pa po itong si Duterte. At hanggang ngayon po ay hindi pa po ito nakakakuha ng hustisya. Grabe, no? Grabe po itong mga Duterte na ito. Kaya dapat po talaga hindi na po ito makaupo pa ulit. May na tayo sa impyerno. Buang. Lapid fire! Ito may halong katatawanan mga kaibigan. Ang sabi ho niya, huwag niyo akong bulahin ako. Takot-takutin niya ang baril-barilan ng mga sindikato. Tingnan niyo yung mukha ni Duterte. Halatang-halata mong meron pong saltek, no? Halatang-halata niyo pong meron something sa utak. Ganyan po yung gusto ng mga supporters niya, ganyan. Siguro po mga kaugali po nila yan. Kaya tuwa-tuwa sila kahit na, ayan, napapanood ng mga anak nila, apo nila, na nagmumura, na parang naging normal na yung pagmumura, yung paggawa ng krimen. Yan, tignan nyo yung muka. Halatang-halata nyo po, merong something sa utak. Di ba guys, nakikita nyo naman sa aksyon, sa salita, ayan, kung meron bang something sa utak. Ito po si Duterte, meron po talagang something sa utak ito. Tapos sabi pa ng kanyang mga supporters, na bangag daw po si PBBM, pero ang katotohanan at sa likod, sa itsura pa lang, sino'y bangag? Idikit mo yan, itabi mo kay PBBM yan, tanginang pangit na yan, yung mukhang demonyo na yan. Palike po, palike. Pangit. Sabay sa impyerno, gusto mo. Gago. Doon na lang tayo magkita. Magsama-sama kayo ng supporters mo rong Kasi gago. pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ang... Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo rin sa Satanas, wala na sa trono nila. Diba? Yung sinasabi niya po ay hindi po maganda. At nakakabastos po sa ating Panginoon. Pero ito namang mga nanonood, tuwa pa, nagpapalakpakan pa. Tangina, magsama-sama kayo sa mental hospital. Kaya pang mental hospital na rin po ito mga supporters niya tignan mo yung itsura ni Duterte. Sinasabi nilang ang Pangulo daw ang bangag. Putang ina sa ugali, sa pananalita. Yan ang bangag. Tignan niyo yung itsura, mukhang may something sa utak. Mukhang siraulo talaga. Mukhang abnormal.
Yung ad hominem nila kay PBBM bangag, pero itong amo nila ang umame na gumagamit ng pentalil, ng marijuana. Tangina mga bobo. Oh. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Ikaw. Sino nakaupo sa trono ni Ikaw. ni Satanas? Wala nang tatalo sa'yo. Meron nga akong nabasa na videos pinaka-demonyo sa buong mundo. Kasama po ito si Duterte dun eh. Pinaka-demonyong ugali sa buong mundo. Nasa top 10 po ito si Duterte. Nakita ko po yun, napanood ko yun sa video. Meron po kasi siyang ginawang video, 10 pinaka-demonyo na nabuhay sa mundo. Kasama po yan si Duterte, doon sa top 10. Dahil po yan sa pagmumura niya sa Diyos. Nasa number 5 po ata to eh. You guess. To it. 'Di ba? Alam nyo, tignan nyo, itsura pa lang pananalita, yung galaw. Alam nyo na pong may something po sa utak. Kahit yung mata nito tignan mo. Yung mata niya parang yung sa wrong turn. Diyan yung makikita kung siraulo po yung isang tao. Tignan nyo yung isang mata, isang malaki, isang mali, isang kirat. Alata na meron pong something sa utak Palike naman po ng ating live. Ay, nako. Ayaw nyo naman po mag-like. Mga DDS ba kayo lahat? Si Satanas nag-manicure lang yan sa paa ko. Mga abnormal na. Bakit ako magpatalo? Lo mo. Abnormal. Punta ako doon sa impyerno para pasunog lang sa tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit naging presidente? Tawag kayo ambulansya. Meron dito nga nasisira ng ulo. Tawag na kayo ng ambulansya. Pang mental hospital na to, matanda na to Ito ba ng Pilipinas? Lahat tayo may sungay. Yun. Ikaw lang, tangina mo. Kaibigan. Kasi akala niya, akala ko ba, hindi siya naniniwala sa Diyos. Ba't naniwala siya ngayon sa impyerno? In the first place, di ba? Ngayon, yung impyernong nalalaman niya kasi, yung pagkamatay mo, diretso ka na sa impyerno. Bagay, nung napanaginipan ko na yan mga kaibigan kuwan daw, napunta raw sa impyerno si President Duterte. Tawag dito, kahit buhay pa yan, nandun na talaga sa impyerno yung kaluluwa niyan. Pati yung mga sumusuporta diyan. Di ba, gawain ba ng taong matino yan? Hindi matino yung matanda na yan. Alatang pang mental hospital na yan. Mga kaibigan. Ngayon, nung nasa impyerno na siya, medyo asiwa pa siyang pumasok nakita niya, nakaupo sa trono si Satanas tinatawag siya kasi nakadungaw lang siya sa pinto sabi raw ni Satanas, alika pare, pumasok ka rito. Ayoko dyan, niya. Mainit dyan panaginip lang naman to Hindi naman, laman tayong alam dito Hindi naman masama magkwento ng napanaginipan, di ba? Sabi niya, alika, pumasok ka rito. Ayoko niya, mainit dyan. Hindi, sabi raw ni Satanas, by air condition dito. Talaga? Pumasok daw si Digong. Pagpasok niya ba aircon, ang lamig Sabing ganon. Hindi lang yan. Marami tayong chicks dyan. Okay. Sabing ganon, kung gusto mo talaga ba? Nasaan? Diyan sa second floor. Meron pang aquarium dyan. Pwede kang pumili. Sabi pa raw ni Digong sa panaginip ko, pwede ba dalawa? Sige, kunin mo. Nung bumaba ulit galit na galit daw Sabi, pambira ka naman pare. Minura pa nga si Satanas mo Sabing gano'n, niloloko mo ako pare. Sabing gano'n, ha? Bakit?
Sabi mo, may babae ron. Di ba meron? Meron nga. Kaya lang, walang butas eh. Sabi raw ni Satanas, gago ka pala eh. Kung may butas yan, di langit ito. Bueno. Guys, balik po ng ating live. Maraming salamat sa mga nag-like na at sa mga ayaw mag-like. Okay, dito tayo kaya Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, Okay? hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, Oh. kundi bilang Tignan nyo, yan ba yung bangag? Idikit nyo si Duterte dyan. Putang ina si Duterte, mukhang demonyo. Yung mukha ni Duterte, ay walang-wala kay BBM. Kung sa itsura magbabas yan, yung bangag, yan na, yung po nyo yung bangag. Sa pananamit, baduy. Yung pagmumukha, mukhang demonyo. Tapos siya yung umamin na gumagamit po siya ng drugs, ng fentanyl, ng marijuana. Sino yung bangag? Sa pananalita pa lang. Bangag na yung poon nyo. Ikukumpara nyo kay BBM. Okay, sa mga ayaw mag-like dyan, bahala kayo sa buhay nyo. ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Okay, ayan o. Sa mga- Ang tawag dito, ayan yung ano eh. Ina-idolize po nila si Digong kaya pwede daw po at okay lang daw po gumawa ng krimen. Yan po yung mga pag-uugali na-absorb ng ating mga kabataan. Dahil ina-idolize po nila itong matanda na ito, kaya po nakakagawa ng mga krimen ng ating mga kabataan ngayon. Tapos yung mga putang inang supporters, tuwan-tuwa pa rin. Duterte pa rin. Di ba mga siraulo? Nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan Di ba yung trahedya, yung lindol, sinisisi pa rin sa administrasyon. Di ba mga siraulo? ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na Grabe, no? Tinatawag nilang bangag yung Pangulo. Boses pa lang, napaka malumanay na, maprofessional. Tapos sinatawag nilang bangag. Dikit mo si Duterte, naku po, mukhang dumi sa kuko. Yung pagmumukha pa lang ni Duterte. nasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, 2 insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa Yan! Kasi nga na-absorb nila yung ugali ni Duterte na normal lang daw at okay lang daw gumawa ng krimen. loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ilang araw lamang bago nito, 2 mahuhusay na student athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding Sinisip. Kay PBBM pa rin sinisihan. Mga siraulo po talaga itong mga Duterte na to, no? hati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Palay po, palay. Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad. Hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.
Kasi nga po, ina-idolize nila at inabsorb nila yung ugali ng putang inang matandang si Duterte. Kaya ayan po yung mga naging ugali ng karamihan sa kabataan ngayon na gumawa ng krimen. Dahil po dyan sa mga Duterte. Okay. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Si Sara Duterte, pag nag-i-speech, kailangan may kopyahan, no? Meron po bang isang abogadang gano'n? Kailangan may kopyahan muna, may script, para makapagsalita sa camera. Daig pa po natin sila, Sara, no? Nakakapagsalita tayo kahit wala pong script. Pero si Sara, kailangan po may kopyahan, may binabasa bago po siya makapagsalita sa harap ng camera. Yan ba yung isang abogada? Ay, nako, hindi. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, Ako, sa mga Duterte, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga lang sa Duterte, makapagnakaw. huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras, atensyon at pagtunawa. Sapagkat ang tunay na lakas ng ating bansa ay nakasalalay sa kaligtasan, kapakanan at mga pangarap ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino. Okay, dito na po tayo sa ating topic about po dito kaya Ombudsman. Ayan sabi po kasi dito ni Trillanes, meron daw pong pay parking na nagaganap. Kaya po yung mga kasong isinampa nitong si Sentry ay until now naka-stop at hindi po gumagalaw. Mr. Ombudsman nananawagan po kami sa inyo. Hindi pa po natatapos dyan ang inyong trabaho nung nakulong po si Estrada. At kayo na rin po ang nagsabi na after po 2 weeks ay meron na naman po kayong makakasuhan. Pero until now, dumaan na po yung maraming linggo, wala na pong naging kasunod itong si Estrada. Kaya po meron pong pahaging si Sentry diyan po sa loob ng Ombudsman. Ayan, tuloy-tuloy na natin to. Convenience and savings? That's Marybank. Earn up to 50 pesos cash back monthly when you pay bills on the Guys, pakilike po ng ating live. May matindi na namang bagong ibinunyag si Trillanes. Yan. Ano lang ito? Kaano niya pa lang dito? Kabubunyag pa lang niya nito sa isang interview sa kanya. Kaya lang, medyo may hinanakit medyo may halong hinanakit na si Trillanes dito sa ibinunyag niyang ito. Bakit may halong hinanakit? Kasi grabe ang pagod na ni Trillanes na makasuhan. Pakilike po. Mapanagot ang mga sangkot sa mga anomalya, korupsyon, lalo na nung panahon ni Duterte. Kaya lang, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ang dami niya ng sinampang kaso, halos kumpleto naman na ang mga ebidensya noon. Bakit hindi pa rin na isasampa ng ombudsman? O yan. Yan ang medyo may Ombudsman kilos-kilos po tayo dyan. Huwag po tayong tumulad sa isang rimulya dyan. Nako po.
Oh, nakita niyo si Sentry nagpahaging na po dito sa ombudsman. Kasi nga po yung mga kaso na sinampa niya sa mga Duterte ay kompleto naman na po ang mga ebidensya, pulido, puro. Pero until now po ay hindi po gumagalaw. Ayan, ombudsman, nananawagan kami sa inyo. Wag po sana. Wag niyo pong sirain ang imahe ng Pangulo dahil lang po dyan sa mga Duterte na yan. Na pahayag ni dating Senador Palay Sonny po, palay. Trillanes sa isang interview sa kanya. Ang sabi ni Trillanes, napakarami niya ng sinampang kaso sa ombudsman. Kaya lang hindi pa bakit hindi pa ito nadidesisyon ng ombudsman para ma-file na sa Sandigan Bayan? Anong ginagawa ng ombudsman? Nako. Medyo may na siya, may tanong na siya kay Ombudsman Boying Rimulya, may halo na siyang hinanakit. Ano ang ibinunyag niya? Ano yung sinasabi nating ibinunyag niya? Yan. Ang ibinunyag ni Trillanes, mayroon daw siyang nalaman Nako. na mayroong mga tiwali, mga corrupt na mga officials ng ombudsman. Okay. Siyempre, hindi naman si Ombudsman Boying yon. Nako. Hindi natin alam yan, Kabunyog. Ayan, shoutout Ali Stupas. Hindi natin alam kung wala talagang kinalaman ang ombudsman na Boying Rimulya dyan, di ba? Wag tayong magsalita muna ng, ng hindi tapos kasi siya ang namumuno dyan sa ombudsman at imposibleng hindi niya yan alam. At imposibleng hindi niya napapansin na hindi gumugulong yung mga kasong isinampa ni Trillanes. Pero siya yung pinakamataas dyan sa ombudsman. At alam naman po natin na itong si Boying Rimulya ay nangako or nagsalita sa publiko na after makulong na nitong si Jinggoy, after 2 weeks ay meron na naman po makakasuhan na wala naman na pong naging kasunod. Di ba? Mayroong mga corrupt umanong officials ang ombudsman na nababayaran Binabawi ko ng shoutout kay Alice Tupas. ng parking fee. Inakusahan ang Office of the Ombudsman na tumatanggap ng milyong-milyong pisong Nako. halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi patukoy na tauhan ng Ombudsman para hindi umusad ang ilang reklamo laban sa iba't ibang opisyal. Nako ombudsman mga ombudsman dyan hinasalab ng ombudsman dyan lumbay-lubay kayo Nako, wag yung tanggapin yung maleta dyan, nako. Lubay-lubay yan, masisira kayo masisira yung imahe nyo sa taong bayan. Kumilos kayo. Hindi po pwede yung after ni Jinggoy wala nang susunod. Katulad yung sinasabi ni Trillanes, may parking fee daw na binabayaran ng milyon-milyon sa loob ng ombudsman. Ay nako. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampa ni Trillanes laban kay Senador Bongo. Para kay Trillanes, dapat isampa ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon. Yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boying Rimulya kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yun. Ang tanong dito, bakit inuupuan yun? Kaya ang pinakang pruweba dyan para patunayan hindi totoo yung mga ganyang rumors, dapat isampa na nila yung kaso kasi napakakumpleto nun O yun. Yun ang term na ginamit ni dating Senador Sonny Trillanes. Parking fee. Tumatanggap daw ng parking fee. Nababayaran ng parking fee. Anong ibig sabihin ng parking fee? Kapag yung kaso mo na isinampa sa ombudsman, gusto mong nakapark lang dyan. Nakapark. Nakaparada. Okay. Hindi gumagalaw. Magbibigay ka ng parking fee. Yun. Siyempre, ang pinag-uusapan dyan na parking fee, hindi naman maliit. Di ba? So, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, may nalaman siya na laganap daw yung ganyang kalakaran. Okay. Laganap daw yung kalakaran na yan dyan sa ombudsman mayroong mga officials ng ombudsman na nababayaran, tumatanggap ng parking fee. Kapag tumanggap na sila ng parking fee, nakapark na yung kaso, hindi nagagalaw. Hindi siguro.
Napaka-imposibleng hindi alam ng ombudsman yan. Napaka-imposible na hindi alam ni Ombudsman Remulla yan. Kung meron mga nagiging bayaran talaga dyan. Kasi nga, imposibleng hindi niya yan malaman na yung kasong isinampa ni Trillanes ay until now ay hindi umuusad. Napaka-imposible nun. Si Trillanes mismo ay isang kilalang tao. At yung kanyang sinampahang kaso ay kilala rin. Imposibleng hindi niya yan mapansin. Ang special na binanggit ni Trillanes ay yung kay Bongo. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, tulad nung kay Bongo, medyo malungkot ito kasi ang hirap ng ginawa niya. Nag-ano siya, nagtipo ng mga ebidensya at ng maraming sapat-sapat na yung ebidensya, ginawa ng kanyang abogado yun, tapos pinail nila sa ombudsman. Okay. Dapat sana, inaksyon na kaagad ng ombudsman. Bakit kaya Marami hindi? namang staff ang ombudsman. Totoo, busy ngayon ang mga staff ng ombudsman, mga abogado ng ombudsman sa mga kaso sa flood control, anomalya. Nako, wala na nga nasundan attorney. Di ba after ni Jinggoy, sabi niya after 2 weeks, merong masusundan. Pero wala na, di ba? Hindi sila busy. Sa flood control. Pero hindi naman pwedeng lahat ng kaso na lang na-aaksyonan ng ombudsman ay tungkol sa anomalya sa flood control. Dapat pati itong mga kasong ito na sinampa ni dating Senador Trillanes ay dapat aksyonan ito ng ombudsman. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sana makarating kay Ombudsman Buying na kung hindi niya namumonitor pa yan, mayroon umanong mga tauhan ng ombudsman na tumatanggap ng parking fee. At dahil dyan sa parking fee na yan, yung mga kaso ay nakaparada lang, hindi gumagalaw. Hindi magandang kalakaran yan. Kaya sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sana maaksyonan ito ng ombudsman na matigil yung parking fee na yan. At saka yung mga kaso daw na sinampa niya, ready naman daw na yun Sapat-sapat na ang ebidensya doon. Bakit hindi gumugulong? Yan yung Baka naman, kaya lang, sabi nga ni Trillanes, nalaman niya nga na may ganun daw palang kalakaran dyan. Mayroon sistema ng ganyan parking fee. Kaya sabi niya, baka yan ang isa sa mga dahilan o baka yan ang dahilan kaya yung mga sinampa niya raw na kaso kay Pulong, kay Bongo, hindi daw gumagalaw Kaya sabi niya, sana naman aksyonan na ng ombudsman ang bagay na ito. Hindi lang si dating Senador Sani Trillanes ang humihiling ngayon yan sa ombudsman. Tayo mismong mamamayan humihiling. Pagulungin na yung mga kaso na yan. Kasi totoo naman. Nako ombudsman Huwag mo niyong sirain yung imahe ng administrasyon. Sana gumalaw-galaw, kumilos po kayo. Tama po yung sabi ni attorney, huwag kayo mag-focus dun sa flood control. Na kayo rin mismo ang nagsabi at nagsapubliko na pagkatapos ng 2 linggo kaya Estrada ay may susunod po kayong kakasuhan. Pero wala na pong pangyayaring ganon na naganap. Katulad po niyan, parang napapansin na po ni Trillanes. Yung tungkol nga po sa sinasabi niyang parking fee. Bago po yan, parking fee. May mga ebidensya na yan Hindi naman yan isinampa ni dating Senador Sani Trillanes na hindi niya inimbestigahan, na hindi niya tinipon ang mga ebidensya, mga testigo. Alam natin matagal nang i-final ni dating Senador Sani Trillanes ang mga kaso na yan. Hindi nga gumugulong. Yung pala, mayroong tinatawag na parking fee. Yan ang binunyag ni dating Senador Sani Trillanes. Sana matigil na yung kalakaran na yan. At sana gumulong na yung mga kasong isinampa ni dating Senador Sani Trillanes. Okay guys, hanggang dito lang po muna yung ating live. Maraming salamat po sa ating mga live viewers. Ayan, maraming salamat po. Hanggang mamaya po ulit. Mag-iingat po. God bless. June Pinas para sa Pilipinas.